First travel ni Kylie sa Manila. Madaling araw pa lang mga kumare ay umalis na kami sa Nueva Ecija kaya malayo-layo na rin yung narating namin dito. Excited din ako mga kumare dahil na-miss ko rin talaga ang Manila. Lalo na ang kampo ng mga sundalo dahil dito rin nagtrabaho dati ang ama ko mga mare. At ito nakarating na kami at syempre hindi mawawala ang stroller bike ni Kylie para naman hindi kami mangawit kakabuhat dito sa batang to. Hindi ko rin ina-expect na napakalakas ng katawan ni Kylie sa biyahe. Kita nyo kumakain pa siya. After nga nun mga mare, hinintay na rin namin mag-open ng grocery dito at buti na lang may mini fan kahit sobrang init. Etong batang to, hyper na hyper pa rin, tuwang-tuwa sa galaan. Syempre, hindi mawawala ang budol tumbler natin mga mare, laging baon niya ni Kylie pag lumalabas. At ayun, sa wakas, nag-open na rin ang groceries dito. Ayan, nauna na nga ang Cerelac ng bata at Nestogen. Syempre ako, pa window shopping lang, akala mo naman may pera, wala naman. Dito sa kampo ng mga sundalo, mga mare, hindi ka magugutom dito kasi nandito na lahat ng pangangailangan mo. Groceries at saka mga food courts. Nakakain na nga rin pala kami niyan mga mare, kaya ito nag-i-stroller muna kami sa labas si Kylie. After nga nun ay nagpunta kami dito sa mga tangke. Nakakamiss talaga. Nakakatuwa lang talaga kasi unti-unti ko na napapa-explore kay Kylie yung mga pwede niya makita dito sa labas. At syempre nakakapanghinayang dahil hindi niya naabutan ng lolo niya na nagtatrabaho sa ganito. Ito na nga mga kumare, inabutan na kami ng ulan. Papunta na kami ng Pasig niyan para lang may sadyain na importante. At bagsak na nga ang person, umuulan-ulan pa. Kagigising lang yan mga mare, kita nyo food is life na naman siya, Diyos me. Yung mga building talaga mga mare ang hindi naaalis sa mata ni Kylie. Ayun mga kumare, pauwi na kami niyan, babu.